Marami sa atin ang nakasubaybay na sa papalapit na State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Lunes, July 22, kung saan syempre ito ay mapapakinggan sa buong Pilipinas para subaybayan at mapakinggan ang kanyang mga plano. And of course, sa kanyang mga na-achieve sa nakalipas na taon, and of course, mga future plans pa sa darating pa na taon kung saan maraming Pilipino ang umaasa syempre sa atin na maiaangat pa ang anong mga industriya dito sa ating bansa. And of course, dito sa iskultura, syempre hindi tayo magpapahuli para lalong-lalo na sa ating mga kabataan na malaman din ang history ba ng State of the Nation address. Bakit ba natin ito isinasagawa dito sa ating bansa? At ngayong araw, tayo mapalad dahil makakasama natin si Sir Arius Raposas, isang historian para maipaliwanag sa atin itong pagsasagawa ng State of the Nation address. Isang magandang umaga, Sir Arius. Ay, magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood. Yes, sir. Magandang umaga and welcome, of course, dito sa programang Iskultura and sa Radyo Pilipinas Tres. Maraming salamat, sir, sa inyong panahon na nailaan ngayong araw ng Sabado. Kumusta po kayo, Sir Arius? Ay, mabuti naman po. Kayo naman po ay kamusta naman? Yes, sir. Thank you. And okay din naman. And sir, maumpisa na nga natin dito sa una nating naipaliwanag kanina itong State of the Nation address. Maaari niyo po bang maipaliwanag yung pagkakasunod-sunod na gawi na ginagawa tuwing State of the Nation address na usually napapanood dito nationwide? Ang State of the Nation address is pretty straightforward lang naman talaga. Mm-hmm. Na mensahe ng Pangulo para sa Kongreso pagdating sa estado ng bansa at saka sa kanyang agenda, particularly sa kanyang legislative agenda. Kaya nga ang State of the Nation address ay isinasagawa sa sa Kongreso. Mm-hmm. Meron po ba tayong sinusunod na mga tradisyon, Sir Arius, sa mga nakalipas na SONA? Particular sa ngayon, siguro kung tradisyon makabagong tradisyon ang binabanggit natin, meron tayong yung sinasabi natin na fashion kapag SONA, no? Pero ito ay medyo moderno na, medyo makabago na ito. Kung sa unang panahon, kung makikita nyo sa mga unang panahon natin, talagang lang ito ay address lang sa Kongreso. Simula nung ang unang SONA ay nung 1935, nung panahon pa ni Pangulong Quezon. Mm-hmm. Sir Arius, bilang historian, syempre, lalong-lalo na sa bagong henerasyon ngayon, mga kabataan na nakikinig, ano po ba yung mga naunang nakagawian na ginagawa dito sa SONA? Kumbaga, ano po ba yung mga interesting facts na mga naukagalian dito sa State of the Nation address? Bagaman kung sumahin kay sa unang Pangulo natin, si Pangulong Aguinaldo, kung susumahin, ang unang address niya ay hindi naman State of the Nation address talaga, kundi ang kanyang inaugural address. Yung kanyang address, mensahe para sa Asembleya o sa Kongreso na katumbas ngayon, ay ipinapadala sa pamamagitan ng kanyang sekretaryo. No? So, hindi siya diretso na ipinapadala sa Kongreso. Nagsimula lang ito nung panahon ni Pangulong Quezon. So, sa isang banda naman, ang unang mensahe na State of the Nation na isinagawa sa pamamagitan ng radyo ay yung kay Pangulong Quirino. Nung siya ay confined sa ospital sa Amerika, sa Johns Hopkins Hospital noong 1950. So, kung makikita natin, ang talagang tradisyonal na nilalaman ng address o ng State of the Nation address ng Pangulo ay ang kanyang legislative agenda at ang mga polisiya na nais niyang suportahan ng Kongreso at pati na rin ng sambayan ng Pilipino.
Yes, Sir Arius. And dito nga po, may ilang katanungan din, lalo-lalo na sa ating mga kabataan. Bakit po ba natapat ito na tuwing ika-4 na Lunes? Meron po ba ditong hidden meaning? Numerology ba yan? Nung una naman ay kasunod natin yung katulad sa schedule ng Amerika, no? Na kung saan tayo ay nagko-convene pag January. So, ang State of the Nation natin ay ika-4 na Lunes ng Enero. Pero nung nausod ang ating pagbubukas ng sesyon ng Kongreso dahil sa epekto ng 1973 Constitution, naging July na, no? Ka-4 na Lunes ng Hulyo ang pagbubukas ng sesyon, at doon din magbibigay ng mensahe ang Pangulo, ang Presidente sa harap ng Kongreso. Yun din po, tulad din ng inyong nabanggit, tulad nga na ito nakikita natin sa ating Facebook Live, yung mga nakaraang mga State of the Nation address. Bakit po ba napili na yung mga mambabatas yung nasa harapan ng Pangulo at sila yung manood mismo sa State of the Nation address? Bakit hindi man lang sa isang private room dahil i-broadcast din naman nationwide? Bakit po ba ganito, sir, yung naging setup? Ang sa isang banda, kung titignan natin, ay ito ay paraan ng Pangulo upang kausapin ng diretsyo ang Kongreso at ang mga mambabatas na nais niyang magpasa ng mga polisiya na nais niya para sa kanyang administrasyon. Yun nga, yung kay Pangulong Quirino lang naman ang sa pamamagitan ng radyo. Pero yung mga kalaunan ay sa Kongreso na ginawa, siguro exception yung kay Pangulong Marcos Sr. nung isinagawa niya sa labas ng Kongreso ang kanyang talumpati sa bayan nung 70s. Pero dahil ito ay legislative agenda ng Pangulo, ay makikita natin na sa Kongreso niya diretso isinasagawa ito. Ganun din naman ay nakikita natin may parallel ito sa ibang bansa tulad ng sa Amerika, sa kanilang State of the Union address. Yung nabanggit nyo nga, Sir Arius, na yung State of the Union sa ibang bansa, ganun din po ba? Ganun din po ba yung setup natin ng State of the Nation address? Sa State of the Union sa Amerika, ang ginagawa noon ay ipinapadala rin sa pamamagitan ng isang clerk o ng isang secretary, mensahe ng presidente sa Kongreso. Ngayon na lang din, ngayong nakaraang siglo na lamang, na nung ang presidente mismo, ang Pangulo, ay diretso ng nagsasalita sa Kongreso. And kung mababalikan nga yun na itanong ko sa inyo, Sir Arius, kung ako naman yung sasagot sa aking tanong, mahalaga din naman na direktong mapakinggan na ating mga mambabatas, yung mga na past achievements ng ating administrasyon, ganun din yung mga future plans ng ating Pangulo. Ganun din para malaman nila, syempre, 'di ba, kung ano yung mga susunod nilang plano sa kanilang mga lungsod, sa kanilang mga bayan. And dito nga po, sir, sa ating State of the Nation address, ano po yung para sa inyo bilang historian? Ano po yung mga naobserbahan yung mga pagbabago na tradisyon na isinasagawa tuwing State of the Nation address? Dahil syempre, yung ating mga nagiging Pangulo sa Pilipinas, may kanya-kanya mga parang agenda, may kanya-kanyang tactics sa pagkasasagawa ng SONA. Siguro isa sa makikita natin na obvious ay yung paggamit ng wika, no? Si Pangulong Aguinaldo ay nagmensahe sa Kastila, sa Espanyol. Si Pangulong Laurel ay nagmensahe, hindi State of the Nation ito, pero ito ay mensahe niya sa Asembleya nung panahon ng digmaan, ay nag-message siya sa Tagalog. Pero simula kay Pangulong Quezon hanggang sa marahil kay Pangulong Arroyo, ay karaniwan ay English ang ginagamit na standard medium pagdating sa pagde-deliver ng SONA. Si Pangulong Noynoy Aquino ang nagpa-uso siguro sa panahon natin ngayon na sa Pilipino ginagawa ang paglalahad ng kanyang SONA, na hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin naman
Although masasabi nating Taglish, pero ito makikita natin na isa itong paraan ng Pangulo dahil nga gusto niyang mai-convey ang mensahe niya hindi lamang sa mga congressman o sa mga senador na umaattend, kundi sa na rin sa publiko na nakikinig dahil itong SONA ay nag-evolve na rin nag-evolve na rin bilang isang state of the nation na ang publiko ay nakikinig at involved na rin. And magandang kasi ngayon sa teknolohiya natin ngayon, Sir Arius, mapa-social media, lalo-lalo na pagdating sa social media, maraming platforms ngayon ang sinusubaybayan ng ating mga kabataan, lalo na. And syempre, mas marami pang audience yung makakalap ng pamalaan para syempre maisagawa itong State of the Nation address. Maganda nga rin sana, Sir, di ba, kahit man lang Taglish, syempre may pagkakataon din kasi na may mga technical din naman na hindi maipapahayag into straight Tagalog or in Filipino. May pagkakataon talaga na, di ba nga, parang nagre-report po yung ating Pangulo dito sa State of the Nation address. And dito nga po bilang historian, maaari nyo po bang maibahagi, Sir Arius, yung mga, para sa inyo, sa personal opinion lang din, yung mga tumatak sa inyo na mga pangyayari o yung mga sinabi ng ilang mga Pangulo sa kanilang State of the Nation address? Ako, personally, lahat naman sa kanila ay tumatak para sa kanilang panahon. Ang State of the Nation address ay isa lang ding simbolo ng panahon na ine-exist nito. No? Kung isipin natin sa mga nakaraang SONA, kung makikita ninyo, ang nilalaman nito ay parang isa itong talagang report. No? Kumbaga, ibig sabihin, nandun yung mga statistics, nandun yung mga numero, nandun yung mga detalye na nais ibahagi ng Pangulo, na kalaunan, siguro kung sabihin natin, nagsimula sa nakaraang mga 50 or 60 taon, ay nagbago ang style ng SONA. Kumbaga, nagkaroon na tayo ng mga acronyms, tulad ng pledges, tulad ng beat the ads. Nagkaroon na rin tayo ng mga catchphrase tulad ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. So, isa ito sa mga pagbabago na nakikita natin itong nakaraan siglo na ang SONA ay dinedeliver o kino-convey ng Pangulo. Makikita rin natin na isa itong pagbabago sa publiko, no? Kasi makikita natin na mas madali nga naman alalahanin ang mga ganong catchphrase o slogan na kumbaga na-encapsulate din niya sa kabuuan ang nais na agenda ng Pangulo at nais niyang dalhin sa kanyang kabuuan ng kanyang administrasyon. And Sir Arius, pagdating naman po dun sa nilalaman ng nagiging State of the Nation address ng mga Pangulo, sa inyo pong palagay, meron bang ano po yung mga pagkakaiba ng mga nilalaman ng kanilang mga speech? So maliban doon sa nabanggit ko na, makikita din natin na nagkaroon din ng shift pagdating sa nire-recognize o ina-acknowledge ng Pangulo pagdating sa kanyang SONA. Kung sa mga naunang SONA ay talagang direkta siyang nag-a-address sa mga miyembro ng Kongreso o ng Asembleya. Ngayon, ang Pangulo ay makikita natin ay talagang sa publiko na rin kumakausap. Makikita din natin na ang kanyang mensahe ay nagsasama na rin ng mga miyembro ng private sector, miyembro ng mga civil society, pati yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan ng lipunan ay naisasama na rin sa mensahe ng Pangulo pagdating sa SONA. So makikita natin ganito ang appeal, no, na gustong maging appeal ng Pangulo pagdating sa kanyang State of the Nation address. Dahil nga naman, kung tutumahin, ito ay State of the Nation, no? Hindi lang naman ang bansa ay binubuo ng mga nasa taas, kundi ito ay ang kabuuan ng sambayan ng Pilipino.
With that, Sir Arius, meron na lamang po ba kayong huling mensahe, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay para sa darating na State of the Nation address? And syempre, marami sa atin ang nakaalam sa naging history nitong SONA. Go ahead, Sir Arius. Ito ang State of the Nation address ay mahalaga pagdating sa agenda setting ng ating pamahalaan. No? Dito natin nakikita kung ano ba ang magiging prioridad ng bawat administrasyon, ng bawat pangulo. Makikita din natin dito kung ano yung magiging prioridad ng Kongreso. Dahil kung makikita natin sa mga batas na dinideliberate, sa mga batas na pinag-uusapan, sa mga komite, pagdating sa senaryo, laging binabanggit na ito ay certified urgent ng gobyerno. Ito ay certified na agenda ng ating Pangulo. So kaya meron tayong mga batas na ipapasa ng mas mabilis dahil nakikita natin na ito ay prioridad din ng ating Pangulo. At tayo sa panahon ngayon ay mapalad, no? Tayo ay pinagpala na panahon ng social media ngayon ay nakikita na rin ang ating mga opinion, no? Hindi tulad nung unang panahon na ito ay one-way street lang. Kung tayo ay nakikinig sa radyo o sa telebisyon, nung naunang panahon, ay hindi natin maibabahagi ang ating opinion o ang ating saloobin pagdating sa mensahe ng Pangulo. Pero ngayon, sa panahon ng social media, nakikita natin na pwede nating i-share, 'di ba? Pwede nating ipamahagi sa mas marami pa. At marahil ay makarating din sa ating Pangulo. Nakikita natin ang mga pangulo natin sa panahon na ito ay attentive din pagdating sa social media. Kaya nakikita natin na hindi lamang tayo tagapakinig na lamang, kundi tayo ay aktibong participant, tayo ay talaga involved pagdating sa pagbubuo ng ating bansa. Maraming salamat, Sir Arius, and napaunlakan nyo kami ngayong araw kahit pa weekend, and syempre kahit pa man din inyong pahinga. Maraming salamat at nabigyan nyo kami ng panahon dito sa Iskultura at maipahayag sa amin, maipaliwanag patungkol dito sa State of the Nation address. Maraming salamat, Sir Arius, and mag-iingat po kayo palagi and mabuhay po kayo. Maraming salamat po at mabuhay. At ating nakapanayam si Sir Arius Raposas, isang historian, at naipaliwanag sa atin ang ilang kaalaman patungkol sa State of the Nation address.